batas kung saan papayagan si Pangulong Marcos na suspendihin o tapyasan ang excise tax sa petrolyo base sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at Department of Energy. Tatagal ng 3 buwan ang suspension at ibabalik kapag bumaba sa $80 ang presyo ng Dubai crude. Bakit Dubai? Bakit hindi Brent? Or bakit hindi Oxford? Bakit Dubai? Tama ka, Dubai ang aking mga editors. No, but that's a technical point. Actually, lang nakikita natin ngayon is yung decoupling. Pabasahin mo muna! Sabi ko basahin Okay, tama ka, Richard. Magiging epektibo ang batas, 15 days matapos mailathala sa mga pahayagan. Kaya sakaling may patupad sa Abril, malaki ang may bababa sa presyo ng petrolyo. Sa ngayon kasi, 10 pesos ang excise tax sa kada litro ng gasolina, 10 pesos habang 6 pesos sa diesel at 3 pesos sa kerosene. Yun nga, pero Dino, dismayado ang ilang senador sa nakabinbing implementasyon ng batas, lalo't minadali itong maipasa ng Kongreso. Nauna na ring nagdeklara si Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency dahil din sa pagtaas sa presyo ng petrolyo. Bukod dyan, Ina, ibinasura naman ng Pangulo ang posibleng takeover sa oil companies at iginiit na patuloy na naghahanap ng paraan ng pamahalaan hinggil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Alam nyo bang nakasaad sa Oil Deregulation Law na maaaring pansamantalang i-take over ng pamahalaan ang pribadong kumpanya sa ilalim ng national emergency? Kaya naman, lahat ng yan tatalakayin natin dito sa Deep Dive! Ayan na, ikaw na. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Bumabawi. Oh, you were saying it! Actually, isa pang nakikita natin yung decoupling sa mga international markets kasi usually yung sa Oman crude, Dubai crude, Brent crude, Singapore crude, medyo may makikita kang may synchronicity Ito dahil sa nangyaring crisis ngayon sa Hormuz Strait, talaga makikita mo talaga nagkakaroon ng divergence and decoupling. Kaya minsan tinatanong ng tao, anong dapat basis natin? Brent crude or Dubai crude or Singapore crude? Kasi tayo, ang dami natin binibili sa Singapore. Yeah. But maybe to get things get the ball rolling. Nung isang araw lang, nasa Senado lang ako, hindi ko nang sasabihin sino mga senador ang na-meet ko. Basta hindi ko nakita si Robin Padilla. Buti. Hinahanap ko talaga. No, pero Hindi mo nakita si Bato? Si Bato wala Bato, din. nakita ba? si Bato, parang wala talaga sa radar. Picture nga daan ako sa picture niya, wala man lang karton. Baka naman may karton na rin. Soon. Kasi sahig, maraming karton. Hindi ko sabi ko, baka naman may karton din ni Bato. No, but going back to this, kasi may hearing with the Department of Energy ukol dito. Yung mga senator talaga, at least yung mga matinong senador na nakausap ko, talagang frustrated sila, wala silang makukuhang klaro, ambiguous, malabo daw kausap yung gobyerno and all, which makes you wonder what's going on here. Alam ba talaga ng gobyerno yung exact numbers, yung paano nakakalculate mga bagay-bagay? Are they really on top of this, no? At medyo naging worried ako after talking to some of the senators who were also asking about what's happening in the Middle East right now. Baka Professor Richard, pwede mong explain ng very quickly sa mga kapwa naming ordinaryong tao, ano ba yung mga crude na yan? Yung Singapore crude, Dubai crude, ganyan. So, I mean, unang-una, may ibang versions ng pag sinasabi natin crude oil, no? So, meron yung mas heavy na maraming refining ang kailangan, kunyari sa Venezuela, di ba? And then yung galing sa Middle East, usually yun ang pinakamadali, di ba? And different refinery, iba yung mga crude oil lang dapat dadali mo dyan. So first of all, may ganon. Second is, of course, if ang oil mo ay galing sa Singapore, then dun ka kukuha, di ba? So if sa US, Brent crude, etc. So meron kang integration sa mga markets, pero meron ka rin yung mga diversified supply chain at saka different supply chains in terms of yung crude, yung refinery, etc. Alam ko, hindi siya ganun kasimple. I didn't have it, but I'm just saying na in theory, and then not to mention, meron din futures market. Yung futures market naman is speculative siya. Hindi siya base sa kung anong nakikita mo ngayon, base siya sa expectation about yung availability ng mga crude na yan in the future. So honestly, it's a little bit more complicated than that. Kaya nga kailangan natin ng isang gobyerno na talagang may access dun sa impormasyon. Ano yung basihan ng price setting ng mga companies? Ano ba talaga yung flow? Ito ba yung binili dati? Ito ba ang binibili ngayon? Saan binibili? So, kaya yung estado mo dapat ay may kakayahan para ma-monitor talaga.
So that makikita natin kung may basihan talaga yung pag-increase ng presyo dahil yung diesel natin 97% increase kaagad within the first few weeks which is highest in the region. So makes you wonder ano yung basihan nun? Ito ba ay dahil sa availability? Is it the supply or demand issue or are there other factors in play here? May kapangyarihan ba yung gobyerno as of the moment to, ano ba yung mga kapangyarihan na pwede niyang gawin? Ano ba yung mga mekanismo na pwede niyang gawin, no, para dito? Kasi una, deregulated, di ba? Ang ating market, no? Anong ibig sabihin yan? Hindi ibig sabihin hindi pwedeng basta makialam yung gobyerno doon sa pagseset ng price unless maglalagay siya ng price ceiling, di ba? Pag naglagay naman siya ng price ceiling, di lalong in basic economics, pag naglagay ka ng price ceiling, mahirap ka ngayon magkaroon. Ganun pa rin yung demand, Yeah. di ba? And then at the same time, kulang ang supply mo, ang hirap. Paano ka ngayon bibili ng supply? Ang sinasabi raw ng mga retailers ngayon, no, sige, stockpile nga namin yan noong bago pa tumaas ang presyo. O bibenta ba namin same price? Paano kami ngayon bibili ng mas mataas? So ang sinasabi nila, actually, yung current reserves na meron sila na binili na ng mas mababa, kailangan presyuhin na ng mas mataas kasi yun yung pambibili nila sa susunod na cycle para may pumasok ulit na langis. No, yun yung sinasabi. So, what are the mechanisms that the state really has at this point? Pero para sa akin, Dino, mas fundamental yung problem ng una-una, bakit wala tayong strategic reserves? Correct. Kasi yung strategic reserves, ito yung parang emergency mo yung puhunan mo sa emergency time. Meron yan lahat ng mga malalaking ekonomiya sa mundo at hindi naman tayo pitsugin. I mean, we're a country of 120 million people, $500 billion GDP, fastest growing. So, ang iniisip ko, all these years, syempre para magkakaroon ng strategic reserves, kailangan mo ng facilities, may storage, hindi yan mura, di ba? Kailangan mo ng, pero parang hindi siya na-set up And then yung refinery capacity natin, sa Batangas lang yata meron tayo, di ba? Isa lang. It used to be, I think, 3. Pero dahil doon hindi sinuporta, walang enabling loss kumbaga at ecosystem, we're now reduced to only Ano ba yung one. sabihin kung iisa lang yung refinery mo? Kasi syempre yung crudo po, pagka kinuha mo yan, pagpapump mo ng crudo, hindi ibig sabihin yan, pwede mo na ilagay sa kotse mo, di ba? Hindi na pwede mo nakagamitin. At iba-iba po kasi yung mga kalidad niyan. So kailangan i-refine mo. So, ibig sabihin, pagka-extract, dadalhin pa yan sa isang refinery at sa Pilipinas, hindi dumidiretso. Imbis na dumiretso sa Pilipinas at mas mababa yung cost ng shipment, dalawang beses mo i-ship I-ship mo galing doon sa source to a refinery, papunta doon sa Pilipinas at mas mahal pa. No? Sa tayo, iisa lang yung refinery So around natin. 40% ang kinakover niya. So ibig sabihin, yung 60% niya sa spot market mo bibiliin, lahat ng profits yan dediretso doon. And I think most of that is coming from Singapore. Kumpara doon sa pag may local refinery ka, yung dati pa nilang storage, ang pwede nilang i-refine. Kaya nga I think may 2 to 3 pesos differentials kung galing ito sa local refining or sa spot market binili ka agad. Pero tayo sa buong mundo, ang sinasabi kasi, di ba, kulang yung ginawa ng administrasyon. Baka nga. Kasi yung sa strategic reserves naman, ang sinasabi nila, ang reasonable daw, very reasonable na strategic reserve is around 60 days. At meron naman daw tayo 45 to 60 days. Kasi, ang alam rin naman natin dyan sa langis, kahit na ilagay mo yan sa silo, ang tawag dito, nag-evaporate siya at bumababa rin yung quality nung overtime. So sinasabi lang, talagang kaya mo lang talaga dyan, Limitado 45 to din 60 ang- days, kung wala kang langis. At meron naman daw yung gobyerno noon. So ang question ngayon is, paano mo makokontrol yung presyo? At ang hirap kasi even yung state, sabi mo nga, walang impormasyon masyado. Kasi nga, wala nga tayo sariling distributor na Dati we used to own Petron before it was heavily privatized. Ako kasi parang naisip ko lang, I understand, no, yung maraming mga advocates sa privatization, but there's always a virtue na meron ding sarili yung Estado para ma-countercheck din yung mga nasa private sector instead of leaving it up completely to the private sector to determine the prices. Ngayon, wala tayong state retailer na ng gasolina. So lumalabas yung kahinaan din talaga natin in terms of yung sinatawag nating energy security na may kakulangan tayo sa kakayanan natin na resolvehin isang Economist malaking... na tayo. Ano yun? Oo nga, isang malaking... Professional economist yan. Damay ako, Charles. But Yeah, Cheska, you were saying. touching on that point sa sinabi ni Attorney Dino, hindi ba na-interview lang si Ramon Ang just a few days ago saying na he's willing to sell back Petron to the government if it would help Pero the state in any way? Kung mas magaling daw mag-operate ang O government. gobyerno. question Oo. Tama. talaga eh. So ano ba tayo, teacher ina?
Isang very important question talaga yung pag-regulate ng presyo. Kasi if we look at it, sa demand side, may mga kaya naman magbayad habang tumataas yung presyo. May mga clients na kaya magbayad. So we have to look at ano yung pwedeng suporta para sa mga hindi afford yung increasingly pataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. And doon magiging mahalaga sana yung intervention ng government. Dito sana magiging mahalaga yung pagkakaroon ng participation ng gobyerno kung meron tayong resources, kung meron tayong ownership of some sorts, participation mismo dun sa merkado to at least diversify yung presyo na available para makapagbigay ng mas mura. At the minimum na nakikita natin ngayon, may attempt to give subsidies, may attempt to give ayuda para sa iba't ibang mga tao na nangangailangan ng produktong petrolyo na hindi na nakaka-afford. Pero patuloy pa rin yung demand na kailangan taasan yung bayad sa usual nating public transportation. So even na magkaayuda ka, pag tumaas pa rin naman yung bayad, wala pa rin siyang masyadong gain para dun sa mga ordinaryong mamamayan. So ang question dun ay, ano yung strategic sanang ginawa ng gobyerno para siguraduhin na hindi nahihirapan yung maliliit na tao sa panahon na to? And remember, parating sa crisis, tayo nagtatanong ng ano sana yung strategic na ginawa. Yeah. 'Di ba? And we're always caught in a crisis na emergency powers. And then what do we do with the emergency powers? Stopgap parate. Kailan tayo uusad to the point na may relative at relevant control ang gobyerno sa presyo para hindi nadadali yung maliliit na tao? Kailan tayo magkakaroon ng gobyerno na ipaprioritize yung interest ng mga mamamayan? Tapos hindi tayo malulunod sa economic crisis the way we always do. Last na, yung sa state of emergency, kaya tulungan nyo nga ako maghimay doon, di ba? Kasi tayo ang unang-una, nasa bansa, CNN pa, nasa CNN na in-interview ni Amanpour, di ba? Yung ating Secretary of Foreign Affairs, tayo ang unang-unang bansa na na-declare ng state of emergency. What does that mean? Energy emergency. Energy emergency. Yeah. What does that mean, no? Tsaka, meron bang additional powers ang presidente dito? Baka kapag tap ba siya ng additional funds? Anong alam ninyo? Kasi nag-declare ng state of emergency pero parang hindi malinaw para sa akin Mahirap ang kung ano yung Tandaan natin. epekto niyan at ano ba yung anong ibig sabihin pag nagdeklara ang isang bansa ng state of emergency. Kasi 'di ba parang hindi kaya natatakot lang yung merkado at lalong tataas yung presyo. Na Kung wala namang Kasi additional. emergency. Oo, 'di ba? Nagpa-panic buying. Gusto ko lang nagpa-panic paalala mode. na nagdeklara din ng presidente last year ng state of calamity. So nagpatong na yan on top of our energy crisis. So ang sabi kasi nila sa state of calamity, may maa-access ng mga utang, lalo na yung mga negosyo, may makakapag-disburse yung mga ibang mga local government na kanilang mga contingency funds. So parang hindi mas masyadong malinaw pagpapaliwanag nga sa taong Baka bayan. strategic ambiguity yan against hoarding, against abuses. Parang the idea there is that pag may na-detect na kalokohan ng gobyerno dahil may state of energy emergency, baka may extraordinary powers ng government. Except yung nga, dahil hindi matinong kausap daw. malinaw. Hindi malinaw. Pag nag-usap yung Senado, yung executive, hindi mapin down anong specific Correct powers nga, na so yung kailangan. messaging, kahit na So yung the cart messaging, before the horse, Oo, kumbaga, ang nangyari parang hindi dito. malinaw yung plano and even yung messaging na paano ba ibig sabihin itong state of emergency, paano man natin i-address, anong balak ng gobyerno. Sa totoo lang po, andito lang po tayo sa totoo, dahil real talk naman ito, no? Kulang ang pagresponde ng gobyerno at kulang din yung nakukuha naming message kung handa ba tayo o hindi. So sana ma-address ito kasi ang naghihikahos ay ang bawat Pilipino. Pero to be honest, mas confusing pa sa akin yung sinabi ni Marcos na biglang bukas tayo mag-negotiate ng joint development sa China dun sa Reed Bank. Alam ko, mahabang usapan yan, but that was picked up online, especially by mga pro-China people. Sabi, tingnan mo ang Pilipinas, kaya umiiyak na sila. Di ba, US ally yan dati, galit yan sa atin, tapang-tapang nila. Sabi ko, ang sinabi lang nila, bukas tayo na i-restart yung mga conversation, pero hindi naman yan bukas na may lalabas na langis dyan sa Reed Bank. Di ba? That's gonna take a long time. So, sa tingin ko, the President was just trying to send all of these signals to the market, to say, marami tayong ginagawa para siguraduhin na hindi tayo out of options. Not to mention, as we speak, we're asking for waivers. Hindi lang sa Russian oil, we got just one major, I think 800,000 barrels of oil, but even Venezuelan and Iranian oil to potentially. So I think, nagsascramble yung ating presidente to reassure the market and people na we will not be out of resources. And at the same time, sinasabi niya sa mga hoarders and potential abusers, eto na, meron akong konting leeway dito. Baka anuin ko kayo pag may ginawa kayong kalokohan. So, for me, baka positively, may strategic ambiguity dyan. Hopefully. Pero time out muna tayo dahil umiinit na ang usapan kasing init ng studio kasi nagtitipid din kami ng kuryente. At dahil sa aming pagbabalik, samahan nyo kami sa meriendang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
with due respect. Ano merienda natin? Ay, sarap.